Nakatingin ako sa lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng marangyang ballroom. Hawak ko ang isang gintong plaka ng parangal, ngunit ang mas mahalaga ay ang maliit na piraso ng papel sa aking bulsa, ang katibayan ng kanyang pagkawasak. Isang hindi kilalang numero ang tumawag sa akin kaninang umaga. Isang boses na nagpabago sa lahat, ngunit bago ko makuha ang hustisya, kailangan ko munang lasapin ang bawat sandali ng kanyang panluloko. Ganito pala ang tunog ng isang pusong nagkakalas-kalas. Hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang napakatahimik at napakalamig na pagtanggap sa katotohanan. Ano ba, Maricel, huwag kang tanga. Pirmahan mo na yan para matapos na tayo. Ang boses ng aking asawa ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa aking pandinig. Nakatayo siya sa harap ng aking desk sa home office. Dala ang amoy ng pabango na alam kong hindi akin. Iyon ang matamis at masangsang na amoy ni Vanessa. Adrian, insurance policy lang ba talaga ito? Tanong ko ng mahinahon. Walang panginginig sa aking boses. Ang aking mga daliri ay marahang humahawak sa mamahaling ballpen na ibinigay ko sa kanya noong anibersaryo namin. O, ilang beses ko bang sasabihin? Para sa kinabukasan natin yan. Masyado kang praning, sagot niya habang pabalik-balik ang lakad. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Dali na, may meeting pa ako sa labas. Maraming kailangang asikasuhin sa publishing house. Publishing house, ang kumpanyang itinayo gamit ang aking pawis, ang aking mga salita, at ang aking mga gabi na walang tulog. Habang siya ang tumatanggap ng lahat ng palakpak bilang ang henyong manunulat. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito agad kinuha, ngunit sapat na ang isang sulyap para makita ko ang pangalan sa screen V. R. My Queen. Kasunod nito ay ang pagkatok ni Aling Rosa sa pinto. Ma'am Maricel, nasa labas na po ang courier mula sa international press. Kailangan daw po nilang makuha ang final manuscript sa loob ng 15 minuto. Kung hindi ay kakanselahin nila ang kontrata. Nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang biktima na nagsisimulang maging mangangaso. 15 minuto. Iyon ang oras na itinakda ni Adrian para tuluyan akong mawala ng karapatan sa sarili kong mga gawa. Sa pamamagitan ng peking dokumentong ito, pirmahan mo na, Maricel, huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito. Alam mo namang ako lang ang nakakaalam kung paano patakbuhin ang negosyong ito. Pagpapatuloy ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na dati-rati ay nagpapaluha sa akin. Tinitigan ko ang papel. Hindi ito insurance policy. Ito ay isang special power of attorney na nagbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa lahat ng aking intellectual property at bank accounts. Kung pipirmahan ko ito ng normal, wala na akong matitira. Ngunit hindi ako iiyak, hindi ako magsusumamo. Kinuha ko ang ballpen mula sa kanyang kamay. Ang aking palad ay kasing lamig ng yelo. Sa bawat hagod ng aking pirma, nararamdaman ko ang bawat taon ng aking sakripisyo na unti-unting kumakawala. Pinanood ni Adrian ang bawat galaw ng aking kamay nang may sakim na kislap sa kanyang mga mata. Ayan, tapos na, sabi ko habang ibinibigay sa kanya ang dokumento. Agad niyang hinablot ang papel, na tila ba natatakot na baka bawiin ko pa ito. Isang ngising tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Maricel. Magpahinga ka na lang dito. Hayaan mo na ang mga seryosong bagay sa akin. Humalik siya sa aking noo, isang halik na puno ng pagtataksil, at mabilis na lumabas ng silid para ibigay ang dokumento sa naghihintay na courier. Nanatili akong nakaupo sa aking silya. Hindi ko pinunasan ang aking noo. Sa halip, kinuha ko ang aking sariling cellphone at pinindot ang isang buton. Ang recording ng buong usapan namin ay ligtas nang nakasave sa aking cloud storage. Tumingin ako sa bintana, pinapanood ang kanyang sasakyan na mabilis na lumalayo sa aming gate. Ang hindi alam ni Adrian, ang ballpen na ginamit ko ay naglalaman ng disappearing ink. Sa loob ng 2 oras, ang dokumentong hawak niya ay magiging isang blankong papel lamang. At ang manuscript na ibinigay niya sa courier
Hindi iyon ang aking bagong nobela. Iyon ay ang listahan ng lahat ng kanyang mga utang at ang mga ebidensya ng kanyang pakikipagrelasyon kay Vanessa na nakolekta ko sa loob ng 1 linggo. Hindi pa nagsisimula ang gabi, Adrian. Ngunit tapos na ang iyong kwento. Ngumiti ako ng tipid habang dahan-dahang tinatanggal ang aking wedding ring at inilalagay ito sa loob ng isang madilim na drawer. Sa bawat pagbisita ko sa puntod ng aking mga anak na hindi man lang nasilayan ang liwanag ng mundo, lagi kong tinatanong ang langit kung bakit. Bakit sa kabila ng lahat ng pag-iingat ko, tila ayaw ng tadhana na maging ina ako. Ngunit ngayong gabi, habang nakatayo ako sa madilim na pasilyo ng aming bahay, nahanap ko ang sagot. At ang sagot na iyon ay hindi nanggaling sa langit, kundi sa impyerno ng puso ng taong tinatawag kong Mama. Naririnig ko ang mahinang pag-ikot ng takip ng bote ng gamot mula sa kusina. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ko si Mama Lourdes. Ang kanyang mga kamay, na madalas niyang ipinapatong sa aking ulo para basbasan ako, ay mabilis at sanay na nagpapalit ng aking mga prenatal vitamins. Isang puting tableta ang inilalagay niya sa loob ng bote, isang bagay na alam kong hindi gamot para sa kalusugan. Inumin mo ang iyong mga bitamina, Maricel. Kailangan nating magkaroon ng apo para sa pamilya Villanueva. Ang boses niya ay laging puno ng huwad na pag-aalaga. Ngunit ngayon, bawat salita niya ay parang tunog ng isang ahas na naglalaway. Hindi ako kumibo, nanatili akong estatwa sa dilim hanggang sa umakyat siya sa kanyang silid. Nang matiyak kong wala na siya, dahan-dahan akong lumapit sa counter at kinuha ang bote. Inilagay ko ang isang tableta sa isang maliit na plastic bag. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagkamatay ng huling hibla ng respeto ko sa pamilyang ito. Kinabukasan, sa isang liblib na coffee shop, hinarap ko si attorney, Gabriel Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang binabasa ang resulta mula sa laboratorio na ipinadala ko sa kanya noong isang araw. Maricel, sigurado ka ba rito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng simpatsya. Ang tabletang nakuha mo, ito ay isang uri ng gamot na ginagamit para sa hormonal imbalance. Ngunit sa mataas na dosage, maaari itong maging sanhi ng pagkalaglag ng bata. It causes uterine contractions. Maricel, hindi aksidente ang nangyari sa mga anak mo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga tao na masayang naglalakad. Ang sakit ay naroon pa rin, nakabaon sa aking sinapupunan. Ngunit hinaluan na ito ng laso ng galit. Ang mga anak ko, pinatay sila ng sarili nilang lola dahil lamang sa takot niya na mabawasan ang yaman na tinatamasa nila mula sa aking pagsusulat. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Sabi ko habang ibinabalik ang resulta ng lab sa aking bag. Hindi ko hahayaan na masayang ang dugo ng mga anak ko. Patutuluin ko ang luha nila sa paraang hindi nila malilimutan. Nang gabi ring iyon, naghanda ako ng isang espesyal na hapunan. Masaya ang lahat. Naroon si Adrian, suot ang kanyang bagong Rolex na binili gamit ang perang ninakaw niya sa akin. Naroon si Mama Lourdes, suot ang kanyang maskara ng kabanalan. Maricel, iha, ang sarap nitong niluto mo. Puri ni Mama Lourdes habang hinihiwa ang karne. Sana ay ganito ka rin kasipag sa pag-aalaga sa asawa mo para biyayaan na kayo ng anak. Naramdaman ko ang marahang pagpisil ni Aling Rosa sa aking balikat habang naglalagay siya ng tubig sa aking baso. Iyon ang tanging init ng tunay na pagmamahal sa bahay na ito. Isang senyales na hindi ako nag-iisa. Tumingin ako ng diretso kay Mama Lourdes. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Salamat po, Mama. Alam nyo, iniisip ko nga po na ang mga sikreto ay parang pagkain. Kapag masyadong marami, nakakasama sa tiyan. Minsan, nakakalason pa. Tumigil sa pagnguya si Mama Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Anong ibig mong sabihin? Wala naman po, sagot ko habang dahan-dahang hinihiwa ang aking pagkain. Sinasabi ko lang na ang pait ng katotohanan ay laging lumalabas sa huli. Masarap po ba ang ulam, Mama? Parang kasing pait ng mga sikreto nyo?
Sandaling tumahimik ang buong hapagkainan. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Si Adrian ay tila walang pakialam at patuloy sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Marahil ay kachat si Vanessa, ngunit si Mama Lourdes. Nakita ko ang pagdaan ng takot sa kanyang mga mata. Maricel, parang sumasobra ka na yata sa pananalita mo. Babala ni Adrian nang hindi tumitingin sa akin. Ganun ba pasensya na? Sabi ko nang may halong sarkasmo. Baka dahil lang ito sa mga bitamina na ibinibigay sa akin ni Mama. Napakalakas kasi ng epekto sa akin. Parang nawawala ang takot ko sa mga demonyo. Tumayo ako mula sa aking silya, kahit hindi pa ako tapos kumain. Maiwan ko na kayo, may tatapusin pa akong kabanata sa bago kong nobela. Ang pamagat ang halimaw sa loob ng bahay. Habang paakyat ako sa hagdan, narinig ko ang mahinang pagtatalo ni na Adrian at ng kanyang ina. Hindi nila alam, ang bawat salitang binitawan ko ay isang babala. At ang mas malaking sorpresa ay naghihintay sa kanila sa susunod na umaga. Ma'am, hindi po gumagana ang card. Tumatawag na po kami sa pulis dahil reported as stolen ang account na ito. Ang boses ng sales manager sa isang luxury boutique sa Makati ay parang kulog sa pandinig ni Vanessa. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang mamahaling lapi, habang ang mga tao ay nagsisimulang kumuha ng video. Ang influencer na mahilig mag-flex ay ngayon ay bida sa isang eksenang hindi niya may edit. Ngunit bago ang kahihiyang iyon, may isang tahimik na laro muna na nangyari sa loob ng aking opisina. Maricel, ano itong nakikita ko sa mesa mo? Halos mabulol si Jessa. Ang pinsan kong pinalaki ko sa ilalim ng aking mga pakpak, habang tinititigan ang itim na card na sadyang iniwan ko sa ibabaw ng aking mga dokumento. Iyan ba iyan ang American Express Centurion card? Sagot ko ng napakababa ng boses, habang patuloy sa pag-aayos ng aking salamin. Galing iyan sa international publisher ko sa New York. Sabi nila, incentive daw iyon para sa bagong manuscript na tinatapos ko. Unlimited ang credit limit niyan. Jessa, pwedeng pambili ng kahit anong mansyon sa Forbes Park. Nakita ko ang pagkislap ng inggit sa mga mata ni Jessa. Ang pinsang akala ko ay kakampi ko. Ngunit ngayon ay alam ko nang siya ang tagahatid ng balita kay Adrian at Vanessa. Wow, ate. Ang galing mo talaga, sabi niya. Pero ang kanyang mga daliri ay tila nangangati na hawakan ng card. Alam na ba ito ni Kuya Adrian? Huwag mo nang sabihin sa kanya. Alam mo naman ang asawa ko, masyadong mapagmataas. Ayaw niyang nalalamang mas malaki ang kinikita ko kaysa sa kanya. Sagot ko nang may halong pait sa boses. Isang pag-arte na alam kong kakagatin nila. Paglabas ni Jessa, hindi pa lumilipas ang 10 minuto, narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Adrian patungo sa aking silid. Hindi siya kumatok. Pumasok siya na tila ba siya ang nagmamay-ari ng hangin na nilalanghap ko. Maricel, may kailangan akong bayaran sa supplier natin. Sabi ni Jessa, may bago kang card, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ang kanyang boses ay puno ng demand. Walang bahid ng hiya. Hindi ko akalaing magiging interesado ka riyan, Adrian. Sabi mo kasi, ang mga sinulat ko ay basura lang at ikaw ang bumubuhay sa pamilyang ito. Malamig kong sagot habang hindi inaalis ang tingin sa screen ng aking laptop. Huwag mo na akong pangaralan. Asawa mo ako, lahat ng sayo ay akin din. Inabot niya ang card. Ang kanyang mga kamay ay mabilis pa sa kidlat. Hihiramin ko muna ito. Ibabalik ko rin kapag natapos ang transaction ko. Hindi ko siya pinigilan. Pinanood ko lang siyang lumabas. Dala ang piraso ng plastik na magiging mitsa ng kanyang pagkawasak. Paglipas ng 2 oras, nagsimulang pumasok ang mga notifications sa aking cellphone. Transaction at Hermes Makati, 850,000 piso. Transaction at Rolex Service Center, 1,200,000 piso. Transaction at The Peninsula Manila, 150,000 piso. Hindi si Adrian ang gumagamit nito. Alam kong si Vanessa ang kasama niya. Binubuksan ko ang Instagram at doon, nakita ko ang story ni Vanessa. Isang video niya habang hawak ang isang kulay, dalandan na box ng Hermes. May caption na, "My king treats me like a queen. Real men provide without asking." Ang kapal ng mukha, ang bawat sentimo na ginagastos nila ay galing sa bawat patak ng luha ko para sa mga anak na nawala sa akin.
Ngunit hindi ako nagpanik. Tinawagan ko ang aking bank manager. Yes, this is Maricel de la Cruz. I want to report a suspicious activity on my Centurion account. No, don't block it yet. Wait for the total amount to reach 5 million pesos. I want the charge to be grand theft. Call the police at Greenbelt 5 Mall. I'll send you the exact location of the cardholder. Ibinaba ko ang telepono. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan. Walang galit, puro kalkulasyon. Aling Rosa. Tawag ko sa aking matapat na kasambahay na kanina pa nakikinig sa gilid. Po, Ma'am Maricel. Ihanda mo ang mga gamit ko. Mag-check-in tayo sa isang hotel. Ayaw kong nandito ako kapag umuwi ang magnanakaw na iyon. Pero ma'am, paano ang bahay? Hayaan mo ang bahay, Rosa. Ang bahay na ito ay nakasanla na sa bangko dahil sa mga negosyo ni Adrian. Sa susunod na linggo, kukunin na ito ng bangko. Hayaan nating doon sila matulog ni Vanessa sa kalsada. Kinuha ko ang aking coat at lumabas ng silid. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat na nawawala sa aking balikat. Ang bawat swipe ng card na ginagawa ni Vanessa sa sandaling ito ay isa pang taon sa loob ng kulungan para sa kanila. Bago ako sumakay sa sasakyan, tumunog muli ang cellphone ko, isang message mula kay Adrian. Maricel, baka gabihin ako. May emergency sa opisina. Huwag mo na akong hintayin. Napangiti ako. Emergency nga, Adrian. Dahil sa loob ng 30 minuto, ang queen mo ay pambansang kahihiyan na ang kadiliman sa loob ng aking silid-aklatan ay hindi nakakatakot. Mas nakakatakot ang anino ng taong dahan-dahang pumasok dito habang iniisip niyang ako ay mahimbing nang natutulog. Mula sa madilim na sulok kung saan ako nakaupo, pinanood ko si Jessa, ang pinsan kong pinag-aral ko, binihisan, at itinuring na parang tunay na kapatid. Sa bawat marahang hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra, nararamdaman ko ang bawat hibla ng tiwala ko na unti-unting napuputol. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit niya sa kandado ng aking drawer. Nakita ko ang liwanag mula sa kanyang cellphone habang kinukunan niya ng larawan ang bawat pahina ng aking bagong manuscript. Iyon ang nobelang pinamagatan kong Ang Babaeng Hindi Nila Kayang Wasakin. Sana ay sapat na iyan para sa bagong kotseng gusto mo, Jessa. Bulong ko sa aking isipan. Ang lamig sa aking dibdib ay sapat na para maging yelo ang buong silid. Hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko siyang tapusin ang kanyang pagnanakaw. Ang hindi niya alam, ang manuscript na nasa drawer na yon ay hindi ang orihinal. Iyon ay ang bersyong binago ko puno ng mga butas sa plot. Mga maling impormasyon tungkol sa mga legal na proseso. At mga karakter na sadyang idinisenyo ko para maging katawa-tawa. Ang sino mang mag-aangkin nito. Nang matapos siya, mabilis niyang isinara ang drawer at lumingon sa paligid. Bago pa man niya ako makita, tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Napatalon siya sa gulat. Halos mabitawan ang kanyang telepono. Jessa. Anong ginagawa mo rito, sa dilim? Tanong ko habang binubuksan ang ilaw sa gilid ng aking silya. Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay parang isang dagang nakulong sa sulok. Ate Maricel, akala ko kung ano na. May narinig kasi akong kaluskos, kaya pumasok ako para tignan kung ayos ka lang. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay mabigat at puno ng awtoridad. Talaga ang sipag mo namang assistant. Pati sa madaling araw, ang kaligtasan ko pa rin ang iniisip mo. Oo po, ate, alam mo namang malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa'yo. Sagot niya habang pilit na ibinubulsa ang kanyang cellphone. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng huwad na malasakit. Utang na loob, pag-uulit ko. Ang salitang iyon ay parang lason sa aking dila. Ang utang na loob, Jessa, ay hindi binabayaran ng pagtataksil. Alam mo ba kung ano ang ginagawa sa mga taong kumakagat sa kamay na nagpapakain sa kanila? Ate, hindi kita maintindihan. Parang ang weird mo yata magsalita ngayon. Siguro dahil lang iyan sa stress sa pagsusulat. Gaslight niya sa akin. Isang technique na natutunan niya marahil kay Adrian. Hinawakan ko siya sa balikat, mahigpit. Ramdam ko ang kanyang panginginig. Stress. Hindi, Jessa. Ngayon lang ako naging ganito kalinaw mag-isip.
Nga pala, nabalitaan ko na may bago ka raw kutseng tinitignan sa showroom. Saan galing ang pera mo? Gayong ang sweldo mo bilang assistant ko ay sapat lang para sa luho mo. Napalunok siya. Yun ba nakaipon lang ako, ate? At may maliit na sideline ako sa online selling. Online selling ng mga bagay na hindi sayo. Tanong ko nang may halong ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Binitawan ko siya at bumalik sa aking silya. Sige na, lumabas ka na. Magpahinga ka na. Kailangan mo ng lakas para sa malaking araw niyo ni Vanessa bukas. Hindi ba? Hindi na siya sumagot. Halos tumakbo siya palabas ng silid. Nang wala na siya, kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang tracking app na lalong nagpatunay sa lahat. Ang mga larawang kinuha ni Jessa ay diretsong ipinadala sa email ni Vanessa Reyes. Paglipas ng ilang minuto, tumawag si Aling Rosa sa aking intercom. Ma'am Maricel, nakaalis na po si Jessa. Sumakay po siya ng taxi. Mukhang papunta sa kondo ni Vanessa. Salamat, Rosa. Hayaan mo siya. Hayaan mong ibigay niya ang kayamanan na inaasahan nila. Sabi ko, hindi alam ni Jessa na ang bawat pahinang kinuha niya ay may nakatagong digital watermark na nagsasaad ng pangalan ko at ng petsa kung kailan ito ginawa. Sa oras na ipublish nila ito o ipakita sa kahit kanino, automatiko silang aamin sa krimen ng plagiarism at intellectual property theft. Pinuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nobela. Sinimulan ko nang ihanda ang mga dokumento para sa pagtanggal kay Jessa bilang benepisyaryo sa lahat ng aking insurance at ang pagbawi sa lupang nakapangalan sa kanya sa probinsya. Isang lupang binili ko para sa kanyang mga magulang, na ngayon ay mawawala na rin sa kanila dahil sa kanyang kasakiman. Sa pamilyang ito, ako ang nagsilbing pundasyon. Ngayong gabi, sinimulan ko ng gibain ang bawat poste. Tumunog ang notification sa aking screen. Isang post mula sa pribadong account ni Vanessa. Finally got the masterpiece. The world is not ready for the real star. Goodbye, ghostwriters. Hello, fame. Napangiti ako habang pinapanood ang ulan sa labas. Oh, Vanessa, ang mundo ay hindi pa handa sa gagawin ko sa inyo. Ang silaw ng mga flash ng kamera ay sapat na para mabulag ang sinumang hindi sanay sa atensyon. Ngunit para kay Vanessa Reyes, ito ang kanyang hangin. Nakaupo siya sa gitna ng entablado ng isang marangyang hotel ballroom. Suot ang isang puting terno na tila sumisimbolo sa kanyang kapurihan. Sa harap niya ay ang mga mikropono ng iba't ibang media outlets at ang manuscript na ninakaw ni Jessa, ang aking gawa. Ang aking kaluluwa, na ngayon ay may pangalan na niya sa pabalat. This book, ang babaeng hindi nila kayang wasakin, is my most personal work. Simula ni Vanessa, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng drama na pang Best Actress. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng dumaan sa pang-aapi ng mga taong akala nila ay mahal sila. I wrote this while I was being harassed and bullied by a jealous woman. Pinanood ko ang livestream mula sa aking tablet sa loob ng isang madilim na sasakyan sa labas ng hotel. Kasama ko si attorney Gabriel Santos. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang apoy ng pagkamuhi sa aking dibdib. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa. The audacity pulong ni Gabriel habang nakatingin sa screen. She's literally describing you as the villain while she's the one who stole your husband and your career. Hayaan mo siyang magsalita. Gabriel, sagot ko. Ang taong nasa pinakamatayog na tore, ang may pinakamasakit na pagbagsak. Kumusta ang usapan sa Prism Management? Ang Prism Management ang talent agency na humahawak sa karera ni Vanessa. Sila ang nag-aayos ng kanyang mga endorsements, press conferences, at ang malaking publishing deal na kasalukuyan niyang ipinagmamayabang. Done deal, Maricel? Sabi ni Gabriel sa badge abot ng isang makapal na folder. Dahil sa mga utang na iniwan ni Adrian at ang pagbaba ng stock ng kumpanya dahil sa mga blind items na ipinakalat natin tungkol sa financial instability ng Prism. Pumayag ang board of directors na ibenta ang majority shares. As of 2:00 ng hapon today, ikaw na ang may-ari ng Prism Management. Ikaw na ang boss ng sarili mong kaaway. Napangiti ako ng dahan-dahan
Ito ang uri ng vessel na gusto ko. Hindi sapat na saktan sila. Kailangang hawakan ko ang bawat hibla ng kanilang kabuhayan. Habang nagpapatuloy ang press conference, naglabas si Vanessa ng isang peking panyo para punasan ang kanyang mga luhang buwaya. Kaya sa babaeng patuloy na naninira sa akin, at kay Adrian, please, stop it. We only want peace. Move on na po tayo. Kasunod nito, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang Instagram post mula sa verified account ni Vanessa. Isang litrato namin ni Adrian noong kasal namin na sadyang ginawang blur. May caption na, "Some people cling to the past because they have no future. My new book will tell you why bitterness is a poison." Bitterness, tanong ko sa hangin. No, Vanessa, this is business. Lumingon ako kay Gabriel. Tawagan mo ang PR manager ng Prism. Sabihin mo sa kanila na may bagong management na. At ang unang utos ko, i-cancel ang lahat ng endorsements ni Vanessa. Simula bukas, lahat ng luxury brands na nakuha niya gamit ang pangalan ko. Bawiin niyo. What about the book launch next month? Tanong ni Gabriel. Hayaan mong matuloy. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano siya magpaliwanag kapag ang masterpiece niya ay napatunayang puno ng kasinungalingan. Pero bago iyon, padalhan mo siya ng bulaklak ngayon din sa entablado. Bulaklak. Para saan? Isang bouquet ng patay na bulaklak. At ilagay mo sa card, "Congratulations on your short-lived fame. Enjoy the view while you're still at the top." Your new employer. Pinanood ko sa livestream ang pag-akyat ng isang staff para ibigay ang mga bulaklak. Nakita ko ang pananabik sa mukha ni Vanessa. Iniisip na galing iyon kay Adrian. Ngunit nang mabasa niya ang card, nakita ko ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang panga ay nanginig. Ang kanyang mata ay lumingon sa paligid, nang may takot. Tiningnan ko ang orasan. Sa loob ng 20 minuto, mag-uumpisa nang magsidatingan ang mga email sa kanya tungkol sa mga kinanselang kontrata. "Ibalik mo na ako sa hotel, Gabriel," sabi ko. "Gusto kong magpahinga. Marami pa akong papel na pipirmahan bilang bagong boss ni Vanessa Reyes." Habang umaandar ang sasakyan, tumunog ang aking personal na cellphone. Isang tawag mula kay Adrian. Alam kong galit siya. Alam kong naguguluhan siya. Ngunit hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang itong tumunog ng tumunog. Isang ingay sa gitna ng katahimikan ng aking tagumpay. Ang cliffhanger ay hindi ang kanyang galit. Ang cliffhanger ay ang katotohanang sa susunod na pagkikita namin. Hindi na niya ako asawa ako na ang taong may hawak ng kanyang leeg. Ang katahimikan sa loob ng aming mansyon ay tila isang telon na nakabalot sa isang napakalaking bitag. Habang nakaupo ako sa aking kama, naririnig ko ang marahang bulungan sa ibaba. Hindi ko kailangang maging isang manghuhula para malaman kung ano ang pinaplano ni Adrian. Ang bawat hakbang niya, ang bawat tingin niya sa akin nitong mga huling araw ay puno ng isang uri ng awa na mas masahol pa sa galit, ang huwad na pag-aalala ng isang taong gustong pumatay sa iyong kalayaan nang hindi gumagamit ng patalim. Bumukas ang pinto ng aking silid nang walang katok. Pumasok si Adrian kasama ang isang lalaking nakasalamin at may hawak na leather briefcase. Ang mukha ng lalaki ay malamig. Walang emosyon. Parang isang pader ng semento. "Maricel, iha!" simula ni Adrian. Ang kanyang boses ay malumanay. Masyadong malumanay. "Gusto ko lang na makausap mo si Doktor Aranas. Napansin ko kasi na nitong mga nakaraang linggo, parang hindi ka na sarili mo. Kinakausap mo ang hangin at madalas kang nakatulala." Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ko sa lalaking nagpakilalang doktor. Sa aking isipan, naaalala ko ang mga dokumentong ipinakita sa akin ni Gabriel kagabi. Si Doktor Aranas ay hindi isang prestihiyosong psychiatrist. Siya ay isang bayarang mediko na may mahabang record ng paglalagay ng mga pirma sa mga papeles para sa involuntary commitment ng mga mayayamang asawa na gustong idispensa ng kanilang mga kapareha. "Hindi ako baliw, Adrian." Sagot ko. Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng takot. Ang tanging sakit ko ay ang katotohanang nakatira pa rin ako sa ilalim ng iisang bubong, kasama ang isang traidor. Lumingon si Adrian sa doktor. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Nakikita mo na, Doc Paranoia. Akala niya ay kaaway ang lahat ng tao sa paligid niya. Lumapit sa akin si Doktor Aranas. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbubukas ng kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang set ng mga papeles. Mrs. Villanueva, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa isang masusing evaluation. Para na rin ito sa kaligtasan niyo at ng mga tao sa paligid niyo. Kaligtasan, tumawa ako ng mahina. Isang tunog na walang bahid ng saya. O baka naman para sa kaligtasan ng mga bank accounts niyo kapag wala na ako rito para harangin ang mga nakaw na transactions niyo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Nawala ang huwad na awa, pinalitan ng isang madilim na galit. Pirmahan mo na ang voluntary admission papers na ito, Maricel. Kung hindi, kakaladkarin ka namin palabas ng bahay na ito sa harap ng lahat ng kapitbahay. Gusto mo bang mapahiya ang pamilya natin? Sa sandaling iyon, narinig ko ang mabilis na pagpasok ni Aling Rosa sa silid. Tumayo siya sa pagitan ko at ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang. Ang matandang babaeng ito na nagsilbi sa pamilyang ito ng 2 dekada ay handang itaya ang kanyang trabaho para sa akin. Sir Adrian, hindi niyo pwedeng gawin ito. Maayos ang isip ni Ma'am Maricel, sigaw ni Aling Rosa. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Umalis ka rito, Rosa, katulong ka lang, sigaw ni Adrian. Tinangka niyang itulak si Aling Rosa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, narinig ko ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa hagdan ay mabilis at puno ng determinasyon. Pumasok si Attorney Gabriel Santos, kasama ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis. Masyadong maingay ang bahay na ito para sa isang medical evaluation, sabi ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa buong silid. Doktor Aranas, kamusta ang lisensya mo? Nabalitaan ko na iniimbestigahan ka na ng Board of Medicine dahil sa mga peking certifications mo. Namutla ang doktor, agad niyang isinara ang kanyang briefcase. Ang tunog ng paglock nito ay parang isang tuldok sa kanyang balak. Anong ginagawa mo rito? Gabriel, bulyaw ni Adrian. Problema ito ng pamilya. Hindi na ito problema ng pamilya kapag may nangyayari ng kidnapping at illegal detention. Sagot ni Gabriel habang lumalapit sa akin. Inabutan niya ako ng isang tablet. Maricel, naka-livestream na ba? Tumingin ako kay Adrian. Hawak ang aking cellphone na kanina pa nakatago sa ilalim ng unan. Ang camera ay diretsyong nakatutok sa kanila. Adrian, ang buong board of directors ng Prism Management at ang mga abogado ng international press ay nanonood sa atin ngayon. Nakita nila kung paano niyo ako pinagbantaan at kung paano niyo sinubukang gumamit ng peking doktor para ikulong ako. Ang mukha ni Adrian ay naging kulay abo. Ang bawat salita ko ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang reputasyon. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nagawa ko na, Adrian, sabi ko, habang tumatayo. At ito pa ang isang bagay. Ang bahay na ito, ngayong hapon lang, na-transfer na ang ownership sa akin bilang bahagi ng settlement sa mga utang na hindi mo nabayaran sa kumpanya. Ikaw ang dapat umalis. Hindi ako. Lumingon ako sa mga pulis. Officer, pakidala na po ang doktor na ito sa presinto para sa questioning. At si Adrian, pakisigurado lang na makukuha niya ang lahat ng gamit niya sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, itatapon ko ang mga iyon sa kalsada. Habang hinihila ng mga pulis si Doktor Aranas palabas, naiwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng silid, tila isang batang nawawala. Ngunit bago siya makaalis, lumapit siya sa akin at bumulong. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Akala mo ba nanalo ka na? Maricel, hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Vanessa kapag naramdaman niyang mawawala ang lahat sa kanya. Mag-ingat ka sa pagtulog mo. Ang pinto ay sumara ng may malakas na tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang nakakulong. Ako ang may hawak ng susi. Ngunit ang banta ni Adrian ay nanatili sa hangin. Isang madilim na babala na ang tunay na panganib ay hindi pa tapos.
Ang lamig ng bakal na hawakan ng fountain pen sa aking kamay ay tila dumadaloy hanggang sa aking mga ugat. Sa harap ko, sa mesa ng isang pribadong silid sa bangko, ay ang mga dokumentong magpapabagsak sa mundong itinayo ni Adrian sa ibabaw ng aking mga pagsisikap. Walang luha, walang panginginig. Ang bawat pirma ko ay isang hatol ng kamatayan para sa kanilang marangyang buhay. Naisagawa na ang lahat, Maricel, bulong ni Gabriel habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga na hindi ko inaasahan. As of this moment, ang lahat ng joint accounts niyo ni Adrian ay naka-freeze na. Ang Centurion card na hawak niya ni-report na natin bilang stolen. Ang bawat swipe ni Vanessa sa mga oras na ito ay magdadala sa kanya sa panganib. Salamat, Gabriel! Sagot ko. Gusto ko silang makitang lumubog habang iniisip nilang lumilipad sila. Habang naglalakad kami palabas ng bangko, ang aking cellphone ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Hindi ko kailangang sagutin para malaman kung sino ang tumatawag. Sa isip ko, nakikita ko ang eksena sa isang mamahaling restaurant sa Tagaytay, kung saan alam kong nagtatago ang dalawa, matapos silang mapalayas sa mansyon. Naririnig ko ang imahinasyong tunog ng pagkabasag ng kanilang mga pangarap sa bawat notification ng declined transaction na pumapasok sa aking tablet. Nararamdaman ko ang isang uri ng katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Ma'am, may balita na mula sa Greenbelt. Ulat ni Aling Rosa sa pamamagitan ng tawag. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Naka-live ang isang chismis blogger. Nakita raw si Vanessa na pinapaalis sa isang boutique dahil hindi gumana ang card. Sinisigawan daw siya ng manager dahil ang dami na niyang nakuha tapos hindi naman mabayaran. Ang sabi pa, tinangka raw nilang tumakas ni Adrian pero naharang sila ng security. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo silang mapahiya, Rosa. Ang kahihiyan ay isang lason na mas masahol pa sa kamatayan para sa mga taong katulad nila. Ilang sandali pa, pumasok kami ni Gabriel sa aking sasakyan. Doon, inabot niya sa akin ang huling dokumento para sa araw na ito. Ito ay ang formal na demanda para sa adultery, fraud, at ang tangkang pagpatay sa aking mga hindi pa isinisilang na anak. Kasama rito ang hiling para sa annulment na may kaakibat na ganap na pagbawi sa lahat ng ari-arian. Ang mga utang ni Adrian sa kumpanya ay lumubo na dahil sa mga interest ng mga loans na kinuha niya sa pangalan mo. Paliwanag ni Gabriel, dahil napatunayan nating pineke niya ang pirma mo sa ilang dokumento, ang lahat ng utang na iyon ay ibabalik sa kanya bilang personal liability. Sa madaling salita, gigising siyang may utang na higit sa 50 milyong piso. Tumigil kami sa tapat ng isang basurahan sa labas ng gusali ng korte. Kinuha ko ang aking wedding ring mula sa aking bulsa. Ang brilyanteng nakakabit dito ay kumikislap sa ilalim ng araw, isang paalala ng mga pangakong napako. Hindi ako nag-atubili. Dahan-dahan kong ibinagsak ang singsing sa gitna ng mga basura. Ang tunog ng pagtama nito sa lata ay tila isang huling paalam sa 10 taon ng aking buhay. Tapos na ang pagiging asawa, Gabriel, sabi ko. Mula ngayon, ako na lang si Maricel de la Cruz. Eksaktong pagkatapos nyon, tumawag si Adrian. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ito. Maricel, anong ginawa mo? Galit na bulyaw niya. Naririnig ko ang ingay ng mga tao sa background. Marahil ay nasa mall pa rin sila habang hinihintay ang pulis. Hindi gumagana ang card, nakalock ang lahat ng account. Paano kami kakain? Paano kami makakabalik sa Manila? Bakit mo ako tinatanong? Adrian, ang boses ko ay kalmado. Tila ba nag-uusap lang kami tungkol sa panahon? Hindi ba't ikaw ang provider? Hindi ba't ikaw ang henyong manunulat na kayang gawin ang lahat? Gamitin mo ang galing mo para makahanap ng paraan. Hayop ka, papatayin kita kapag nakita kita. Huwag kang mag-alala, Adrian. Hindi mo na kailangang hanapin ako. Sabi ko habang tinitignan ang papalapit na sheriff ng korte. Tumingin ka sa likod mo. May lalaking naka-uniforme na may dalang sulat para sa'yo. Iyan ang unang kabanata ng bago mong buhay. At sigurado ako, hindi mo magugustuhan ang ending.
Ibinaba ko ang telepono bago pa man niya makita ang sheriff na mag-aabot ng court summons para sa lahat ng kanyang kaso. Sa screen ng aking tablet, nakita ko ang isang bagong post mula sa isang news site. Famous author Adrian Villanueva and influencer Vanessa Reyes detained for credit card fraud in Makati Mall. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang pangalan ang lumitaw sa aking listahan ng mga tawag na hindi ko inaasahan. Isang tao mula sa nakaraan na matagal ko nang kinalimutan. At ang mensaheng iniwan niya ay nagpabago sa bilis ng tibok ng aking puso. Walang mas masakit para sa isang taong mapagpanggap kundi ang makita ang kanyang sariling maskara na tinatanggal sa harap ng maraming tao. Ang bawat notification sa aking cellphone ay tila isang mabilis na tibok ng puso na nagdadala ng balita ng pagkawasak ng dangal ni Mama Lourdes. Sa loob ng chat group ng Holy Rosary Guild ng aming parokya, ang video ng kanyang pagpapalit ng aking mga gamot ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Diyos ko, si Lourdes ba talaga iyan? Ang akala ko ay santa siya. Ang isang comment na nabasa ko, napaka-demonyo, pinatay ang sariling apo dahil sa pera. Nakatayo ako sa labas ng bahay na ibinigay ko sa kanila noong nakaraang taon, isang malawak na bungalow sa isang eksklusibong subdivision. Ngunit ang titulo ng lupang ito ay nananatiling nakapangalan sa akin. Kasama ko ang isang sheriff at 2 security guards. Naririnig ko ang ingay ng mga tsismis mula sa mga kapitbahay na nagsisimula ng magtipon sa tapat ng gate. Rosa, buksan mo ang pinto. Utos ko. Ang marahas na pagtulak sa pinto ay lumikha ng isang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan ng bahay. Doon, sa gitna ng sala, nakita ko si Mama Lourdes. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang binabasa ang mga mensahe ng panghuhusga mula sa kanyang mga kaibigan sa simbahan. Maricel, anong kalapastanganan ito? Sigaw niya nang makita ako. Bakit mo ipinakalat ang video na iyon? Sinisiraan mo ang dangal ko. Dangal, tumawa ako ng malamig habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Wala kang dangal, Lourdes. Ang meron ka lang ay isang makapal na balat na nagtatago sa isang mamamatay tao. Pinatay mo ang mga anak ko. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang mabuhay ng payapa sa bahay na binili ko gamit ang perang kinita ko sa pagsusulat? Asawa ka ng anak ko, utang mo sa amin ang lahat. Pagmamatigas pa rin niya. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala akong utang sa inyo, sagot ko habang iniaabot sa kanya ang notice to vacate. Basahin mo iyan. Meron kang 2 oras para iimpake ang lahat ng gamit mo. Pagkatapos nyon, ang lahat ng matitira rito ay itatapon ko sa kalsada. Hindi mo pwedeng gawin ito. Saan ako pupunta? Ang anak ko ay nasa presinto pa. Hindi ko na problema yon. Siguro ay pwede kang matulog sa simbahan. Tutal, dun ka naman magaling magpanggap. Sabi ko habang inuutusan ang mga guards na simulan nang ilabas ang mga malalaking gamit. Ang tunog ng pagkaladkad ng mga muebles sa sahig ay tila isang musika sa aking pandinig. Nakita ko ang pagdaan ng kahihiyan sa mukha ni Lourdes nang lumabas siya sa teres at makita ang mga kapitbahay na kumukuha ng video sa kanya habang sumisigaw ng mamatay tao at mapagpanggap. Bigla siyang lumapit sa akin at tinangkang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aking laylayan. Maricel, maawa ka. Biyanan mo ako. Kahit konting respeto lang, dahan-dahan kong binawi ang aking damit. Wala akong biyanan. Mayroon lang akong isang halimaw na nakatira sa bahay ko. Ang respeto ay kinikita. Lourdes, at ikaw binayaran mo ang respeto ko ng dugo ng mga anak ko. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking sasakyan. Mula sa rearview mirror, nakita ko ang pagbagsak ng katawan ni Lourdes sa semento habang ang kanyang mga gamit ay isa-isang inilalabas ng mga guards. Ang kanyang mga mamahaling damit, ang kanyang mga koleksyon ng santo lahat ay nakatambak na ngayon sa kalsada. Pinagtitinginan at pinagtatawanan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Lourdes na mabilis na kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging desperada tungo sa isang madilim na pag-asa. Tulungan mo ako, bulong niya sa telepono, sapat na para mabasa ko ang kanyang mga labi mula sa malayo. Gawin mo na ang pinag-usapan natin.
Kailangan nang mawala ang babaeng ito. Naramdaman ko ang isang kilabot sa aking batok. Ang laro ay hindi pa tapos. Si Lourdes ay may huling baraha at mukhang mas madugo ito kaysa sa mga nauna niyang hakbang. Lumingon ako kay Gabriel na nasa loob na ng sasakyan. Gabriel, ipatrace mo ang huling tawag ni Lourdes. Mukhang may kasabwat pa siya na hindi natin kilala. Ang pag-andar ng sasakyan ay tila isang huling hininga ng tagumpay para sa hapon na ito. Ngunit ang banta sa aking buhay ay nagsisimula pa lamang maging totoo. Ang bawat hakbang ko sa makapal at pulang alpombra ng Manila Hotel Ballroom ay tila isang ritual ng pagpapakalinis. Nakasuot ako ng isang mahabang itim na gown na gawa sa sida na bumabalot sa aking katawan tulad ng isang baluti. Walang alahas sa aking leeg. Tanging ang aking paninindigan ang nagsisilbing palamuti. Ang itim ay hindi para sa pagluluksa. Ito ay para sa kamatayan ng mga kasinungalingang binuo nila sa loob ng maraming taon. Naririnig ko ang mahinang tugtog ng mga biolin na sumasabay sa bulong-bulungan ng mga kilalang tao sa lipunan, mga manunulat, at mga mamamahayag. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Vanessa Reyes. Kumikinang siya sa ilalim ng mga spotlight. Suot ang isang gown na masyadong marangya para sa isang taong nagnakaw lamang ng talento. Hawak niya ang aking libro, na may malaking pamagat na ang babaeng hindi nila kayang wasakin. Look at her, bulong ni Gabriel sa aking tabi. Maayos ang kanyang tuksedo, at ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa kanyang tablet. Akala niya ay ito na ang rurok ng tagumpay niya. Hindi niya alam na ito ang magiging libingan ng kanyang karera. Nakahanda na ang lahat ng files sa control room. Maricel, isang hudyat mo lang. Maghintay tayo, Gabriel. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang isang baso ng champagne mula sa waiter. Gusto kong marinig ang bawat salita ng kanyang pagsisinungaling. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang hukay na ihahanda niya para sa sarili niya. Sa di kalayuan, nakita ko si Adrian. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkabalisa. Panay ang lingon niya sa paligid. Ang kanyang kamay ay madalas na humahawak sa kanyang bulsa na tila may itinatago siyang mabigat doon. Naalala ko ang babala ni Lourdes. Ang tensyon sa kanyang balikat ay nagsasabing hindi siya narito para lamang sa selebrasyon. Ladies and gentlemen, simula ng MC. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayong gabi, saksihan natin ang paglunsad ng pinaka-inaabangang nobela ng taon, ang obra maestra mula sa ating bagong bida sa literatura, Vanessa Reyes. Ang palakpakan ay parang isang malakas na hampas ng alon. Umakyat si Vanessa sa podium. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga, puno ng kapalaluan. Maraming salamat po. Simula ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na emosyon. Ang nobelang ito ay hindi lamang basta kwento. Ito ay ang aking dugo at pawis. Isinulat ko ito sa gitna ng kadiliman. Habang pilit akong ibinabagsak ng mga taong naiinggit sa aking kakayahan. Para ito sa inyong lahat. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa akin. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Nararamdaman ko ang bawat mata na nakatitig sa aking itim na gown. Isang madilim na anino sa gitna ng kanilang makulay na pagtitipon. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Vanessa nang magtama ang aming paningin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit pinilit niyang magpatuloy. At ang mensahe ng librong ito ay simple lang. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Nakakatawa, sabi ko, ng malakas. Sapat na para marinig ng mga nasa paligid ko. Ang katahimikan ay unti-unting lumaganap sa buong silid. Tila isang malamig na hangin na dumaan. Huminto si Vanessa sa pagsasalita. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manuscript ay nagsimulang manginig. Si Adrian ay mabilis na lumapit sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng banta. Naglakad ako patungo sa hagdan ng entablado. Ang bawat tunog ng aking takong sa kahoy na sahig ay parang isang tibok ng orasan na bumibilang sa kanilang katapusan. Umakyat ako nang walang pag-aalinlangan. Maricel, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Adrian ng mahina, ngunit puno ng lason.
Umalis ka rito kung ayaw mong mapahiya. Hindi ko siya tiningnan. Ang aking atensyon ay nasa kay Vanessa, na ngayon ay mukhang isang hayop na nakulong sa sulok. Lumapit ako sa mikropono at dahan-dahang inagaw ito mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tumingin ako sa madla. Ang mga kamera ay nakatutok na sa akin. Ang lahat ng livestream ay nakafocus sa aking mukha. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ko ay kalmado, malalim, at puno ng awtoridad. Tama si Vanessa. Ang katotohanan nga ang magpapalaya sa atin. At ngayong gabi, oras na para lumabas ang tunay na kwento sa likod ng aklat na ito. Ang kwentong hindi niyo mababasa sa mga pahinang hawak niya. Lumingon ako kay Gabriel at tumango. Vanessa, Adrian, handa na ba kayong basahin ang huling kabanata na isinulat ko para sa inyo? Sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likuran namin ay biglang nagliwanag. Ang unang imaheng lumabas ay hindi ang cover ng libro, kundi ang isang lihim na video recording na magpapayanig sa buong bansa. Nakita ko ang pagbunot ni Adrian ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng ilaw ay nagpahiwatig ng isang panganib na higit pa sa salita. Ang buong ballroom ay tila naging isang malaking vacuum na humigop sa lahat ng hangin sa paligid. Ang malaking screen sa likuran namin ay hindi nagpakita ng sining, kundi ng dumi. Doon, sa harap ng daan-daang tao, ay ang video ni na Adrian, Vanessa, at Mama Lourdes sa loob ng aming dating sala. Malinaw ang boses ni Adrian habang sinasabi niyang, "Kailangan na nating makuha ang pirma ni Maricel sa asylum papers. Kapag nasa loob na siya, atin na ang lahat ng royalty ng mga libro niya. Si Vanessa na ang magiging mukha ng bagong nobela." Nakita ko ang pagtulo ng pawis sa noo ni Vanessa. Ang kanyang puting gown, na kanina ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging isang puting bandila ng pagsuko. Ang mga tao sa harap ay nagsimulang mag-react. May mga sumisigaw ng, "Grabe." May mga nagbubulungan ng malakas. At ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng litrato sa namumutlang mukha ni Vanessa. Hindi totoo iyan. Edited ang video na iyan, sigaw ni Vanessa sa mikropono. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Inggit lang si Maricel sa akin dahil ako ang tunay na may talento. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay parang isang mabigat na hatol. Talento, Vanessa. Ang talento mo ba ay ang pagnanakaw ng asawa at pag-angkin ng gawa ng iba? Iyong manuscript na hawak mo, ang unang kabanata niyan, ay may digital watermark na nakabaon sa bawat letra. Sa oras na ipasok iyan sa system ng international press, lalabas ang pangalan ko bilang orihinal na may akda. Kinuha ko ang libro mula sa kanyang nanginginig na kamay at itinaas ito para makita ng lahat. At ang pinakamagandang bahagi, ang bersyon na ibinigay sa iyo ni Jessa ay ang bersyon na puno ng mga sadyang pagkakamali. Ang dulo ng kwentong iyan ay hindi tagumpay, kundi ang pag-amin ng pangunahing karakter sa kanyang mga krimen. Mukhang hindi mo binasa ng maigi bago mo inangkin, Vanessa. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mabilis na pag-akyat ni Adrian sa entablado. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang asawa, kundi ng isang hayop na nasugatan. Nakita ko ang pagbunot niya ng isang itim na bagay mula sa kanyang bulsa, isang baril. "Tumigil ka, Maricel, papatayin kita," sigaw ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Ang mga tao sa ballroom ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan. Nagkagulo ang lahat, ngunit ako nanatili akong nakatayo sa tapat niya. Hindi ako kumurap, hindi ako umatras. Ang lamig sa aking puso ay sapat na para hindi ko maramdaman ang takot sa kamatayan. "Gawin mo, Adrian," sabi ko ng napakahinahon. "Gawin mo sa harap ng lahat ng mga kamera na ito. Ipakita mo sa buong mundo kung sino ka talaga, isang mamamatay tao at isang talunang magnanakaw." Nanginginig ang kamay ni Adrian na humahawak sa gatilyo. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Gabriel na mabilis na gumagalaw kasama ang mga security personnel ng hotel. Bago pa man makakilos si Adrian, narinig ko ang malakas na pagbukas ng mga pintuan ng ballroom. Ang mga pulis, sa pangunguna ni Inspector Ramos, ay mabilis na pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig
ay puno ng awtoridad. Adrian Villanueva, ibaba mo ang armas, sigaw ng opisyal. Ang desperasyon ni Adrian ay umabot na sa rurok. Tinangka niyang itutok ang baril sa kanyang sariling ulo. Ngunit bago pa man siya makaputok, isang mabilis na paggalaw mula sa mga security ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa kahoy na entablado ay tila ang huling tuldok sa kanyang paghahari-harian. Narinig ko ang matalim na tunog ng mga posas na ikinakabit sa kanyang mga kamay. Si Vanessa, sa kabilang banda, ay napaluhod na lamang sa gilid. Umiiyak at tinatakpan ang kanyang mukha habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na sumisilaw sa kanya. Maricel, patawarin mo ako. Bulong ni Vanessa habang hinihila siya ng mga pulis. Nagkamali ako. Si Adrian ang may kasalanan ng lahat. Tumingin ako sa kanya nang walang anumang emosyon. Hindi ka nagkamali, Vanessa. Pinili mo ito, at ngayon, kailangan mong panindigan ang pinili mong wakas. Habang inilalabas silang dalawa sa ballroom, bumalik ang katahimikan sa paligid ko, maliban sa mahinang pag-iyak ni Vanessa at ang mga tanong ng mga reporter na hindi ko na pinansin. Lumapit sa akin si Gabriel at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang hawak ay matatag, isang tahimik na paalala na tapos na ang laban. Kinuha ko ang manuscript na nakalatag sa podium. Dahan-dahan kong pinunit ang pahinang may pangalan ni Vanessa Reyes at hinayaan ko itong mahulog sa sahig. Gabriel, tawag ko sa kanya. Ano yon, Maricel? Nasaan si Jessa? Bakit wala siya rito para panoorin ang tagumpay ng kanyang mga kasabwat? Tumingin si Gabriel sa kanyang tablet at kumunot ang kanyang no. Iyon din ang ipinagtataka ko. Ang huling signal ng cellphone niya ay sa loob ng lumang warehouse ni Adrian, sa labas ng lungsod. At Maricel, may isang litrato siyang ipinadala sa email mo bago mamatay ang phone niya. Pinuksan ko ang aking email, ang aking puso, na kanina ay kasing lamig ng yelo, ay biglang kumitid. Ang litrato ay madilim, ngunit malinaw ang isang duguang piraso ng isang tela na pamilyar sa akin. Iyon ang scarf na ibinigay ko kay Jessa noong bata pa siya. Mukhang ang pinakamadilim na kabanata ay hindi pa pala na isusulat. Ang daan patungo sa lumang warehouse ni Adrian sa labas ng lungsod ay balot ng dilim at ambon. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng wiper na humahawi sa tubig sa windshield at ang mahinang tunog ng GPS ni Gabriel. Nakatingin ako sa labas, sa mga anino ng mga puno na mabilis na dumaraan, habang hawak ko sa aking kandungan ang isang maliit na kahon ng mga lumang alaala. Maricel, hindi mo kailangang gawin ito nang mag-isa. Basag ni Gabriel sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hayaan mo ang mga pulis ang pumasok. Delikado ang lugar na iyon. Hindi, Gabriel. Sagot ko nang hindi lumilingon. Ang aking boses ay parang isang talim ng kutsilyo, malamig at matalas. Si Jessa ay pamilya ko. Ako ang nagpalaki sa kanya. Kung ito na ang huling kabanata ng aming kwento, ako ang dapat magtapos nito. Nang makarating kami sa warehouse, ang amoy ng kalawang at luma na papel ay agad na sumalubong sa amin. Ang mga pinto ay bahagyang nakabukas. Lumilikha ng isang mahabang guhit ng dilim sa semento. Dahan-dahan akong pumasok. Ang tunog ng aking mga sapatos ay umaalingaw-ngaw sa malawak at bakanting silid. Jessa, tawag ko. Ang aking boses ay hindi humihingi. Ito ay naguutos. Isang mahinang hikbi ang narinig ko mula sa likod ng mga nagtataasang tumpok ng mga sirang kahon. Doon, sa isang sulok, nakita ko ang pinsan ko. Ang kanyang marangyang damit na ginamit niya sa pagtataksil sa akin ay marumi na at punit-punit. Ang scarf na ibinigay ko sa kanya ay nakatali sa kanyang sugatang braso. Ate, Maricel, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at kahihiyan. Akala ko hindi ka na darating. Bakit ka narito, Jessa? Tanong ko habang nakatayo sa harap niya. Hindi ko siya tinulungan tumayo. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tinitingnan siya mula sa itaas. Bakit kailangang umabot sa ganito? Binigay ko sa iyo ang lahat. Ang pag-aaral mo, ang buhay mo, ang tiwala ko. Patawarin mo ako, ate,
Biglang humagulgol si Jessa. Tinangka niyang hawakan ang aking mga paa, ngunit dahan-dahan akong umatras. Kailangan ko ng pera, ang mga utang ko sa sugal. Binantaan nila ang buhay ko, sabi ni Adrian. Kapag nakuha ko ang manuscript, babayaran niya ang lahat ng utang ko. Akala ko hindi mo malalaman. Utang na loob, sabi ko nang may halong pait. Iyan ang lagi mong sinasabi. Pero ang utang na loob ay hindi isang negosyo, Jessa. Hindi ito binabayaran ng pananaksak sa likod. Alam mo ba kung gaano kasakit na makita ang taong itinuring mong kapatid na unti-unting ninanakaw ang kaluluwa mo? Alam ko na masama akong tao. Patuloy ang kanyang pag-iyak. Pero ate, si Adrian, balak kanyang saktan ng tuluyan. Yung tawag ni Mama Lourdes kanina, may inupahan silang tao. Akala ko ay mapipigilan ko sila kapag nakuha ko ang original na file. Pero huli na ang lahat. Kinuha ko ang scarf mula sa kanyang braso. Ang telang iyon ay simbolo ng aking pagmamahal, na ngayon ay punong-puno na ng dumi. Hindi ako narito para iligtas ka, Jessa. Narito ako para tapusin ang lahat ng ugnayan natin. Inabot ko sa kanya ang isang sobre. Narito ang kabuuan ng bayad sa lahat ng utang mo. Binayaran ko na ang mga taong humahabol sa'yo. Ngunit may isang kapalit. Tumingin siya sa akin ng may pag-asa. Ano iyon, ate, kahit ano, gagawin ko. Alis ka sa bansa, malamig kong utos. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Simula sa araw na ito, patay na ang pinsang minahal ko. Ang natitira na lang ay ang sugat na iniwan mo. At sisiguraduhin kong maghihilom iyon nang wala ka. Tumayo si Jessa. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ate, hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa mga taong hindi marunong rumespeto sa pagmamahal. Sagot ko habang tumatalikod. Siguro sa susunod mong buhay, matutunan mo kung anong halaga ng katapatan. Habang naglalakad ako palabas ng warehouse, narinig ko ang kanyang malakas na pag-iyak na unti-unting nilalamon ng tunog ng ulan. Hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko ay pabalik sa aking sariling mundo, isang mundong malinis, tahimik, at malayo sa mga traidor. Sumakay ako sa sasakyan ni Gabriel. Ang aking mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib na dahan-dahang gumagaan. Tapos na ba? Tanong ni Gabriel. Oo, tapos na, sabi ko. Ngunit nang paandarin na ni Gabriel ang sasakyan, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number, pinindot ko ang speaker. Maricel de la Cruz. Ang boses ay malalim, isang boses na hindi ko kailanman narinig, pero nagpadaloy ng kilabot sa aking buong katawan. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nasa loob na ng rehas si Adrian? Ang utang ng pamilya Villanueva ay hindi natatapos sa pera. Ang buhay ay binabayaran din ng buhay. Ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na humaharurot patungo sa aming direksyon ay naging huling ingay bago ang isang napakalakas na pagtama ng bakal sa bakal. Ang puting kisame ng ospital ang unang tumambad sa aking paningin. Sa bawat pagkurap ko, nararamdaman ko ang bigat ng aking katawan, ang bawat hapdi ng mga sugat na tila mga marka ng isang digmaang katatapos lamang. Ngunit sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng mga makinang bumibilang sa tibok ng aking puso, isa lang ang naramdaman ko: buhay ako. Ang tangkang pagpatay sa akin sa kalsadang iyon ay hindi naging wakas ng aking kwento. Ito ang naging tinta para sa aking pinakamahalagang kabanata. Gising ka na! Ang boses ni Gabriel ay puno ng relief. Nakaupo siya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang tuxedo ay gusot na. At ang kanyang mga mata ay may malalalim na anino ng pagpuyat. Si Lourdes. At ang tumawag, ang aking boses ay paos. Ngunit ang aking isip ay kasing linaw ng kristal. Nakuha na sila, Maricel. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay. Ang driver ng kutseng bumangga sa inyo ay umamin na. Siya ay inupahan ni Lourdes gamit ang huling pera na itinago niya mula sa isang lihim na account. Dahil sa recording ng tawag sa cellphone mo bago ang aksidente, wala na silang kawala. Attempted murder. On top of everything else, hindi na makakalabas ng kulungan ang mag-inang iyon. Huminga ako ng malalim.
Ang bawat hangin na pumasok sa aking baga ay tila isang tagumpay. Ang pamilya Villanueva, na minsang naging buong mundo ko, ay isa na lamang madilim na footnote sa aking kasaysayan. Lumipas ang 2 taon. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay kumikinang sa salamin ng aking bagong opisina sa Makati. Wala na ang anino ni Adrian. Wala na ang pang-aapi ni Vanessa. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking poster ng aking pinakabagong nobela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito anonymous o may pangalan ng ibang tao. Sa ibaba ng pamagat na ang babaeng hindi nila kayang wasakin. Nakasulat sa malalaking letra ang aking tunog at dangal isinulat ni Maricel de la Cruz. Ma'am, handa na po ang lahat sa baba. Ulat ni Aling Rosa. Nakasuot siya ng isang maayos na uniforme. Ang kanyang mukha ay masigla at puno ng katuwaan. Siya na ngayon ang head ng aking household staff sa aking bagong tahanan. Marami pong reporters ang naghihintay para sa inyong book signing at ang anunsyo ng inyong foundation. Salamat, Rosa. Bababa na ako, sabi ko. Tumingin ako sa salamin. Ang pilat sa aking noo mula sa aksidente ay naroon pa rin. Ngunit hindi ko ito itinago ng make-up. Para sa akin, iyon ay isang korona, isang patunay na dumaan ako sa apoy at hindi ako nasunog. Suot ko ang isang kulay, asol na suit, ang kulay ng kapayapaan at kapangyarihan. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ng masigabong palakpakan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na bumabati sa aking pagbabalik. Nakita ko si Gabriel sa unahan, nakangiti at tumango sa akin ng may paggalang. Hindi siya naging tagapagligtas ko, siya ay naging saksi sa aking sariling pagliligtas sa aking sarili. Miss Maricel, isang mensahe naman para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso sa loob ng tahanan, sigaw ng isang reporter. Lumapit ako sa mikropono. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay malakas, malinaw, at umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang mensahe ko ay simple lang, simula ko. Huwag ninyong hayaang ang panulat ng ibang tao ang gumuhit ng inyong kapalaran. Ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano kayo kahusay magsakripisyo, kundi sa kung gaano ninyo kamahal ang inyong sarili. Ang pagpapatawad ay isang regalo, ngunit ang hustisya ay isang karapatan. Huwag kayong matakot na wasakin ang isang maling buhay para makabuo ng isang tamang bukas. Matapos ang signing, kinuha ko ang aking tablet para tignan ang huling balita tungkol sa kanila. Si Adrian ay nananatili sa loob ng New Bilibid Prison matapos mapatunayang sangkot sa malaking kaso ng estafa at conspiracy. Ang dating henyong manunulat ay isa na lamang numerong nakatatak sa kanyang dibdib. Si Vanessa nawala ang lahat ng kanyang followers. Ang kanyang karera ay naging isang pambansang biro at balitang nagtatrabaho siya ngayon sa isang maliit na tindahan sa probinsya, malayo sa karangyaang ninakaw niya. At si Lourdes, ang matandang reyna ng kasinungalingan, ay nabubuhay sa loob ng correctional facility, mag-isa at kinalimutan ng lahat. Wala akong naramdamang galit, wala ring saya. Ang tanging nararamdaman ko ay ang katahimikan ng isang taong tapos na sa pakikipaglaban sa mga anino, habang naglalakad ako palabas ng gusali kasama si Gabriel. Ang hangin ng hapon ay humahalik sa aking mukha. Ano ang susunod mong isusulat, Maricel? Tanong ni Gabriel habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Ngumiti ako at tumingin sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Isang kwento tungkol sa pag-asa, Gabriel. Tungkol sa isang babaeng hindi na kailangan pang lumingon sa likod dahil ang hinaharap niya ay mas maliwanag kaysa sa anumang apoy na sinubukang tumupok sa kanya. Sumakay ako sa sasakyan at naramdaman ang marahang pag-andar nito. Ang kwento ni Maricel de la Cruz bilang isang biktima ay natapos na. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng isang reyna ng kanyang sariling buhay. Nakaupo ako sa beranda ng aking rest house sa Batanes, kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa mga batuhan sa ibaba. Ang bawat hampas ng tubig ay tila isang ritual ng paglilinis sa aking alaala. Hawak ko ang aking huling nobela. Ang babaeng hindi nila kayang wasakin, na ngayon ay isinasalin na sa iba't ibang wika sa buong mundo. Ngunit higit sa tagumpay ng benta,
Ang tunay na kayamanan ko ay ang katahimikang nararamdaman ko sa aking dibdib. Narinig ko ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na yabag ng mga sapatos ay sapat na. Masyadong malalim ang iniisip mo, Maricel. Bati ni Gabriel. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na kape sa mesa sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa gitna ng payapang dagat. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa gabing yon sa mansyon. Sagot ko habang dahan-dahang humihigop ng kape. Minsan, parang panaginip na lang ang lahat ng sakit. Hindi iyon panaginip, Maricel. Iyon ang apoy na nagpanday sa kung sino ka ngayon, sabi ni Gabriel. Naupo siya sa silya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman humihingi ng kapalit. Nabalitaan mo na ba ang huling balita? Tumango ako. Alam ko ang tinutukoy niya. Si Adrian ay nananatili sa loob ng rehas. Kinalimutan ng mundo ng literatura na minsan niyang sinubukang nakawin. Ang balita ay nagsasabing madalas siyang nakikitang mag-isa sa sulok ng kanyang selda. Nagsusulat sa hangin gamit ang kanyang mga daliri. Tila ba tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Si Vanessa naman ay tuluyan ng nawala sa paningin ng publiko. Ang huling nakakita sa kanya ay sa isang malayong palengke sa Mindanao. Nagtitinda ng mga mumurahing alahas, malayo sa mga spotlight na dati niyang kinahuhumalingan. At si Mama Lourdes namatay siyang mag-isa sa loob ng infirmary ng correctional facility. Walang anak na dumating at walang manugang na nagluksa. Pinatawad mo na ba sila? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambot. Tiningnan ko ang malawak na abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Ang pagpapatawad, Gabriel, ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sila sa buhay ko. Pinatawad ko sila dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa aking puso. I choose my peace over their punishment. Ang kanilang kinahinatnan ay hindi nagaling sa akin, kundi sa batas ng buhay na tinatawag nating karma. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay sapat na para ipadama sa akin na hindi ko na kailangang maging isang mandirigma araw-araw. Handa ka na bang bumalik sa Manila para sa launching ng iyong foundation? Handa na ako, sabi ko nang may matatag na ngiti. Ang foundation na iyon ang magiging tinig ng mga babaeng tulad ko na minsang nanahimik dahil sa takot. Gusto kong malaman nila na may pag-asa pa pagkatapos ng pagkawasak. Tumayo ako at humarap sa hangin ng dagat. Ang aking pilat sa noo ay kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bawat hirap, ang bawat pagtaksil, at ang bawat luhang pumatak ay naging bahagi ng isang magandang dula na ako mismo ang sumulat ng wakas. Hindi ako naging biktima ng pamilya Villanueva. Ako ang naging bagyong dumaan sa kanilang mga kasinungalingan para malinis ang aking sariling kapalaran. Para sa inyong nakikinig, naaalala niyo ba ang tanong ko sa simula? Kailan niyo isusulat ang sarili niyo kwento? Huwag kayong matakot sa puting papel ng inyong hinaharap. Dahil sa dulo ng bawat sakit, may naghihintay na bagong simula. Ang pangalan ko ay Maricel de la Cruz. At ang aking kwento ay hindi tungkol sa kung paano ako sinira, kundi sa kung paano ko binuo ang aking sarili ng mas matatag kaysa sa anumang bagay na sinubukan nilang wasakin. Hindi ako nawasak, ako ay nabuo muli. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat.